What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba malaman na masarap yung food business mo. Alright, bago tayo matapos sa ating bago tayo magsimula sa ating vlog na to, ay kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe to notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload. At the same time, pag na-reach po natin yung 100k subscriber in the future, okay? O kaya naman nga yung 2025, pero ang goal talaga natin is kapag na-reach po natin yung 100k subscriber after this year 2025 ay magpapag-giveaway po tayo. Alright? So, salamat po sa inyong pag-subscribe. Balik po tayo sa ating topic ngayon na paano nga ba natin malalaman kung masarap yung ating food business. Okay? So, kung tayo magiging watchful tayo, okay, sa ating ginagawa, sa ating binibentang product o kaya sa ating food, okay? Ito yung mahalata mo, ha? Kapag sa panginegosyo mo dun sa food, okay? Doon sa food bazaar, okay naman sa gilid ng munisipyo nyo. Kung makita nyo sa aming picture, okay, nasa gilid ako ng munisipyo yan, okay? Malalaman mo na madami kang, or masarap yung food mo o na binibenta kapag madaming bumibili. Okay? Yan yung sekreto. Kasi, kung walang bumibili, zero sale, okay, walang bumibili, okay, ibig sabihin, hindi masarap. Okay? Hindi masarap yung pagkain na binibenta mo. Okay naman, pwedeng hindi mo pa napakilala sa buong mundo o kaya sa inyong lugar. Dapat may pakilala mo, tapos kapag natikman nila, okay, kapag madaming bumili, ibig sabihin masarap yung food mo. Pero pag hindi masarap, ibig sabihin, hindi yan papatok. Okay? So, yun lang naman. Sana nakatulong to sa inyo. At the same time, bago tayo matapos sa ating vlog, may binibentang libro. If you want to buy this book, click nyo na po yung aking video. Official link po namin doon sa aming Facebook page. Click nyo na po yung aming description. Sensya na, nahulog yung aming ukulele. Bye-bye and God bless.